Magandang buhay mga kababayan. May mga pautang ka ba? O may mga pautang ka ba na hindi nababayaran at nagtatago na yung mga nangutang sa'yo? Sana all maraming pera, di ba? Marami tayong mga kababayan na ganyan. Maraming pagkakataon din na madali lang kasi magtiwala. Kasi usually yung nangihiram ng pera, mga kapamilya, mga relatives, mga kaibigan. Siguro ang misconception nila ay dahil nakapag-abroad ka, marami kang pera at madaling kumita ng pera sa abroad. So sa episode natin ngayon, pag-usapan natin yung mga tips kung paano magiging safe sa pagpapautang sa ibang tao. Okay, so ang pagpapahiram ng pera sa ibang tao o sa mga family members, it's really a way to help. It's really a way to support them. But it's also important to protect yourself financially. Bago ka magbukas ng ng wallet mo, i-consider mo itong 10 safety tips na maaaring makapagbigay sa iyo ng peace of mind in the long run. So number 1 is only lend what you can afford to lose. Ito yung most important tip kasi kung wala naman talaga tayong pera, tapos maghihiram ka ng pera para ipahiram sa iba. Dahil ang sabi nila, nasa ospital yung kamag-anak, sinisingil na at binabantaan, and so on and so forth. So, emergency, grabe ang emergency, nasa bingit na ng kamatayan, between life and death na yung situation, di ba? Pero, kailangan mong isipin na kung ano lang yung kaya mo, yun lang ang dapat mong ipahiram. Huwag na huwag kang manghihiram sa ibang tao para ipahiram sa isa pa. Consider this a potential gift rather than an investment. Pag nagpahiram ka, dahil hindi ka naman Bombay, hindi ka naman nagpa 5-6, di ba? Hindi ka naman humihingi ng interest. Consider this a potential gift. Consider this a gamble. Isang klase ng sugal na baka sakaling bayaran ako, baka sakaling hindi. That's number 1. Number 2, get everything in writing. As much as possible, kailangan nating linawin na magkaroon ng loan agreement. Kailangan linawin na dun sa loan agreement nakalagay, naka-itemize kung ano ang napag-usapan. May interest ba? Wala? May repayment schedule ba? Hanggang kailan lang magiging utang yon? Hanggang kailan dapat bayaran yon? At saka yung mga consequences of default. Kung sakaling hindi ka makapagbayad, ano ang gagawin mo? May collateral ba? Yung lupa ba sa Pilipinas? Isasangla sa'yo or anything like that. So, ang benefit nito is yung ikaw at yung mangungutang sa'yo ay magkakaroon ng peace of mind. Meron kayong pipirmahan at meron kayong mga kopya ng agreement. Number 3, check the borrower's credit worthiness. This will give you an idea of their history of repaying debts. Ito bang tao na to? Ito ba yung may history ng pangungutang na hindi binabayaran? Ito ba yung klase ng tao na kapag time na ng singilan ay magbabanta ka na, babantaan ka, susugurin ka, ipapahiya ka? Kung ganyan din lang naman, huwag na huwag kang magbubukas ng wallet mo. Number 4, limit the loan purpose. It can be helpful to restrict the loan to specific purpose. Ano ba ang dahilan kung bakit utang? Dahil ba sa medical bills? Or dahil ba magpaparepair ng sasakyan? Kasi necessity na, kunyari nagkaroon ng minor accident, kailangan yung sasakyan para pumasok sa trabaho. Pero kung yung uutangin sa'yo ay dadalhin sa casino o ipapaayos ng buhok, mukhang hindi magandang dahilan yun, di ba? Number 5, consider collateral. So, kagaya ng nasabi ko kanina, kung malaking pera ang hinihiram, you might want to consider getting a collateral. Meron bang lupa? Meron bang sasakyan na pwedeng magamit para maghiram o kung sakaling magkaroon ng default sa utang? O any kind of valuable assets. Ito,
magbibigay ito sa iyo ng something na pwede mong kunin kung sakaling magkaroon ng default yung loan, kung sakaling hindi niya na mabayaran. Pero kung wala kayong napag-usapan, puro word of mouth lang, regalo ang ginawa mo. Number 6, be wary of co-signing. Ayun. So, may mga tao rin naman na mahilig mag-co-sign. Mahilig maging garantor. Tapos, pareho rin pala silang palpak magbayad, di ba? On your end naman, kung ikaw ang magko-co-sign for someone, kailangan yung tao na yon pinagkakatiwalaan mo talaga. Completely. And ang kanyang financial situation ay malinaw din from the very start. Number 7, set realistic repayment terms. Don't agree to a repayment schedule na ang nangungutang ang magsasabi. For example, pahiram akong 10,000, babayaran ko lang bukas. Kapag ganyan, too good to be true yan. So, always make sure na realistic yung payment terms at saka magpipit dun sa budget nila. Saan nila kukunin yung pambayad kung sakasakaling maghihiram sila sa iyo ng isang napakalaking kantidad, tapos mangangako sila na bukas ka lang babayaran. Number 8, be clear about interest. So if you are charging interest, be clear about the interest rate and how it will be calculated. Although sa ating mga Pilipino, parang tradisyon na masama ang humingi ng interest, 'di ba, sa pagkakautang. Pero kung sakasakali, kung grabe ang necessity talaga, gawing malinaw. Malinaw sa iyo, malinaw din sa kanya para walang sisihan pagdating ng oras. Number 9, communicate regularly. So maintain communication with the borrower through the repayment process. You should also address any concerns or issues promptly. Bakit na-delay ang pagbayad? Bakit 2 beses nang delayed ang pagbayad? So, kailangang malinaw yon. Number 10, be prepared to walk away. If you're not comfortable with the loan terms or the borrower's situation, don't be afraid to walk away. For as long as wala ka pang binibigay na pera, you're always free to walk away. Mas mabuti ng pahalagahan mo yung finances mo kaysa sa pagsisihan mo yan pagdating ng panahon. So, makakarinig ka, sasabihin ng ibang tao o ng kapamilya mo na napakahirap naman ito. At kung ano-ano pang mga panunumpang gagawin sa'yo. Pero you have to remember, pinagpaguran mo yan, pera mo yan. Para yan sa'yo, para yan sa pamilya mo. So, at tandaan mo na kung sakasakali man, kung wala man silang naitulong man lang sa'yo sa proseso ng pag-abroad mo, pagiging OFW mo, wala kang accountability sa kanila. So, ang pagpapautang, it's a generous act, but it's also important to protect yourself financially. So, sana may nakuha kayong tips dito sa episode natin ngayon. Maraming salamat.